human siya nahadlok sa hulga ni Isaw, giingnan siya sa iyang amahan nga moadto sa lugar sa iyang uyuan nga mao si Laban. The Jacob, the girl that he never wanted. Samtang si Jacob niabot dito sa lugar ni Laban, pagkakita ni Laban nga naa si Jacob, iya kining gigakos og iya kining gihalukan. Og si Laban miingon kang Jacob, Jacob, dili pwede nga ikaw magtrabaho ka na ako nga walay suol. Unsa may gusto nimong suol ako? Laban, tungod kay mo akong gihatag pabor, gusto na akong maasawa ang imong anak nga si Rachel. Tungod kay gusto man nimong mag-asawa ang akong anak, kinahanglan nimong magtrabaho, mag-antos sa 7 ka tuig. Sige, kay palangga na ko si Rachel, himuon ko kana. og tungod ni ana si Jacob naghago pag-ayo dito kang Laban. Nagbuhat siya sa tanang mga buluhaton ug iya kining giantos sulod sa 7 ka tuig. Og tuod man nahuman niya ang 7 ka tuig. Si Jacob malipayon nga ning-adto paduol dito kang Laban. Laban, natiwas na nako ang 7 ka tuig nga trabaho. Asa naman si Rachel nga akong gigugma? Tungod sa imong kahago ug imong pag-antos sa 7 ka tuig, ako nang ihatag imong anak karong gabi na. Yes, salamat. Og tungod ni ana hinabihan ang kalipay nga gibati ni Jacob. Niadto siya sa iyang kwarto ug malipayong nagpaabot kang Raquel. Apan sa kadugay sa panahon ning abot ang iyang katulugon. So samtang nagpaabot siya nakatulog. Apan si Laban ming-abot kauban ang anak. Leia, ikaw ang akong gipiling ay pakasal nga to kang Jacob. Tinood ka, amahan? Oo, gusto ba nimo or dili? Gusto na ko. Lakaw dito kang Jacob. Og tuod man, nagsunod si Leia dito sa kwarto ni Jacob. Pagkaugma, Kinsa man ikaw? Dili man ikaw si Rachel nga akong gihigugma. Kinsa man ka? Ako ang gihatag sa kuhaan. Para makasal sa imo, ha? Dili ko ni madawat asa si Laban. og tuod man nigdali-dali og adto si Jacob kay Laban. Og iya kining giingnan. Laban, unsa man ka to? Dili to maayo, dili to pwede para kanako. Jacob, tungod sa akong balaod, kinahanglan nga ang among kinamanguwangan ang una nimong pakaslan. Dili to pwede, gilimbong ko nimo. Dawatan na lang. Apan nigingon gihapon si Jacob, gusto gihapon niya si Raquel nga mahimong asawa. Tungod nga gustong manimo si Rachel, magantos ikaw pag-usab, pagtrabaho ikaw pag-usab sa ika-7 ka tuig. Og tungod ni ana si Jacob naghago usab sunod sa 7 ka tuig. Apan si Leia tungod kay nahigugma siya kang Jacob, iya kining ginaatiman. Samtang nagatrabaho siya, iya kining tagaan sa pagkaon, iyang trapuhan si Jacob sa iyang singot, apan si Jacob nagdumili gihapon kang Leia. Apan si Jacob ning lahutay sulod sa 7 ka tuig. Og tuod man ning abot na ang ika-7 ka tuig ug iyang giadto usab si Laban. Laban, natiwas na ang 7 ka tuig na pagtrabaho usab. Asa naman si Rachel? Sa sobra nimong paghago ako, karon ihatag na ako ang imong anak. Yes. Akong anak. Ang imong anak. Ang ayos.
Jacob, niya na ang akong anak. Nga imong gipangandoy, nga imong mahal. Karon, Rachel, ako na ikaw ihatag Jacob. Aron imong pakaslan. Og tuod man, hinabihan ang kalipay ni Jacob, kauban kang Raquel, tungod kay sunod sa 14 ka tuig, iyang naangkon ang tinuod diyang hinigugma. Apan sa pikas bahin, anaa si Leah nga nagakasubo, tungod kay sunod sa iyang dughan, si Jacob ang iyang gipangandoy. Nimbati siya og kasakit sa iyang kasing-kasing, nimbati siya og kaguol, nimbati siya nga usa lamang siya a second option. Og miabot ang panahon nga nakabati og insecurity si Leah. Og iyang wa siya ka agwanta, iyang giduol si Raquel. Rachel, ako ikong ginahangyo. Naihatag mo sa ako si Jacob. Dili ko. Nga naman, wala na ba kakagaluin sa ako, ha? Iksuon kita. Wala ko'y lapot. Ingana na ba ka? Kahit imong kasing-kasing. Leia, nasayon ka sa una pa lang ako ang pinili og giguman niya. Tinuod nga na ako may mga anak, pero dili na rason para igugmaon ka ni ako. Rachel, nagkakawa sa imo. Ihatag ka nang ina ko siya ko. Maluin ka. Dili ko. Apan wala gyud ning sugot si Raquel o kini gitaligdan niya si Leah. So sa kabahin, dili mahimutang si Leah. So ang iyang gihimo, iya na pong giduol si Jacob kay aron iyang hangyoon sa gugma nga iyang gipangandoy. Jacob, Suman. wala na ba dyan kayo pagpalangga sa mo, ha? Nasugod pa sa una si Rachel ang akong gigugma. Apan, ato na kita yung mga anak. Naapas ako sa bakan ang imong anak. Busa! Leia, hinumdumi kini. Naluoy lamang ko sa imo ug dili jud ko may gugma nimo. Kaluoy na lang ba ang imong gina? Pati sa kuha? Wala na rin pagigugma? Leia, dili kaw si Rachel ug dili ka mayong si Rachel. You will never be Rachel. Og dilakaw si Jacob og nabilin si Leah nga subo sakit ang kasing-kasing. Grabe ang pain nga iyang nabati. Aduna siya'y anak og nagtuo siya nga ang unang mga anak nga iyang nahatag kang Jacob makahatag og pagtandog sa kasing-kasing ni Jacob nga mahatag kaniya ang gugma. Ginoo, kabalo ka sa akong kasikas. Kabalo ka sa timo sa akong kasing-kasing. Palangga ko siya ko. Apan, kung pili usab siya para sa kuha, akong ginasurrender ang akong kaayon sa akong dughan. Ginoo, kining akong nasa kong subukan. Akong nganlan og Judah. Because this time, I will praise you. Leah's life teaches a lesson that still speaks today.
Sometimes the people who feel unseen by others are deeply seen by God. Sometimes rejection from people does not mean you are rejected by heaven. Sometimes the story God writes through your life is far bigger than the approval you never received. Leah even revealed her spiritual journey through the names of her children. When she had Reuben, she said, "The Lord has seen my misery." When she had Simeon, "The Lord heard that I am not loved." You can hear the pain in these words. She was still longing for her husband's affection, still hoping that maybe motherhood would change his heart. But when her fourth son was born, something changed. She named him Judah, saying, "This time I will praise the Lord." And then came Judah. That name may not seem extraordinary at the first glance, but Judah would become something history that could never ignore. From the tribe of Judah would come kings. From the line would come King David. And centuries later, from the same lineage would come Jesus Christ, the Savior of the world. Now, here's the sons of Judah, of Jacob, which is the 12 tribes. Here comes Reuben. Musunod si Reuben. Then Simeon, Issachar, Gad, Naphtali, Manasseh, Asher, Dan, Zebulun, Benjamin. Youth, sometimes the greatest legacies grow out of the deepest ones. Sometimes the people who feel overlooked are carrying the seeds of something eternal. Leah may have felt like the unwanted woman in her household, but in God's story, she became part of the greatest lineage in history, the line that led to Jesus. And maybe the truth speaks to someone tonight. Maybe you know what it feels like to be overlooked. Maybe you know what it feels like to be someone's second choice. Maybe you know what it feels like to wonder if anyone truly sees you. But the story of Leah reminds us tonight of something powerful. The world may overlook you, but God never does. He sees the quiet faith. He sees the hidden tears. He sees the hearts that keep believing even when love from others feels distance. Leah's story is not a story of rejection. It is a story of divine attention because the woman that Jacob never wanted became part of the family, the line that brought the Savior to the world. And that reminds us of a true word chosen by God matters far more than being chosen by people. So here's the lesson that we want to leave you tonight. If Leah's story speaks to you, reflects on this. Have you ever felt overlooked or second place in someone's life? And how did God help you find your worth beyond that? Thank you so much, and that is from SGY